Magandang araw sa iyo. Alam mo, may mga kwento na sa una parang simpleng balita lang. Pero kapag sinimulan mong hilahin yung isang sinulid, doon mo makikita unti-unting nalalagas pala ang buong tela. Ganyan yung pag-uusapan natin ngayon. Isang kwento tungkol sa tiwala. At kung paano ito nasisira kapag yung mga sagot na galing mismo sa gobyerno, parang nagdudulot lang ng mas marami pang tanong. Ang pag-uusapan natin ay base sa isang detalyadong pagsusuri ni Attorney Trixie Angeles sa ilang malalaking kontrobersya kamakailan. Ang misyon natin, alamin kung bakit sa likod ng mga opisyal na pahayag, ng mga press conference, parang may nararamdaman tayong malaking patlang at ano ba yung pumupuno sa patlang na yun. Sige, himayin natin to. Umpisahan natin siguro sa pinakasentro ng lahat, no? Yung malungkot na pagpanaw ni Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kasi ang opisyal na linya ng investigasyon mabilis na lumabas. Pero halos kasabay nito, lumabas din yung mga tanong. Unang-una na siguro yung pagkuha sa mga personal niyang gamit tulad ng cellphone. Legal ba talaga yun o may dahilan para magduda ang pamilya at ang publiko? Dito pumapasok yung isang mahalagang usapin sa batas. Malinaw naman sa material na pinag-aaralan natin na oo, normal na proseso para sa mga investigador na kolektahin ang anumang pwedeng maging ebidensya sa isang crime scene. Pero, at ito yung malaking pero, yung mga gamit na yon, pribadong pag-aari pa rin. Kailangan may tinatawag na evidentiary value. Evidentiary value, teka. Parang ang technical pakinggan nun. Paano ba natin yan isasalin sa simpleng pananalita? Okay? Isipin mo na lang na detective ka. Hindi lahat ng bagay sa isang kwarto ay clue. Yung evidentiary value, yan yung tanong na. Ito bang bagay na to? Itong cellphone? Itong notebook? May direktang kaugnayan ba sa kaso? Kumbaga, makakatulong ba to para patunayan kung may krimen ngang nangyari o wala? Kung ang laman ng cellphone halimbawa, puro personal na usapan lang na walang kinalaman sa investigasyon, may karapatan ng pamilya na sabihing sandali, wala itong kinalaman dyan, ibalik nyo na yan. Yung paghawak dyan ng matagal na walang malinaw na dahilan, yan na mismo yung nagbubukas ng pinto sa mga hinala. At hindi lang yan ang nagbukas ng pinto, di ba? Dito ako medyo naguluhan eh. Kasi habang iniimbestigahan yung pagkamatay niya, biglang sumulpot sa social media yung isang video. Yung video kung saan sinasabi mismo ni Yusek Cabral na may takot siya sa matataas na lugar. So, kung ang tinitingnang anggulo ng pulisya ay suicide, bakit naging big deal para sa mga tao yung video na yun? Anong koneksyon? Dahil yan sa tinatawag nating information gap. Yun yung term. Kapag may hindi sinasagot o hindi ipinapaliwanag ng maayos ang mga otoridad, ang publiko mismo ang nagkokonekta ng mga tuldok. Ang paliwanag sa source ay ganito. Kung sabihin nating 100% suicide yung kaso, masasabing baliwala na yung takot niya sa heights kasi yung layunin na ay sakta ng sarili, di ba? Pero dahil nga may mga pagdududa, yung video na yun nagiging isang malaking piraso ng palisipan. Nagtatanong yung mga tao, kung takot siya sa heights, anong ginagawa niya sa isang mataas na lugar? Dito na pumapasok yung mga teorya na baka hindi siya nag-iisa, na baka may pumilit sa kanya. Yung katahimikan ng gobyerno, yun yung nagiging gasolina sa imahinasyon ng publiko. So parang ang strategiya ay isara na agad yung libro, sabihing case closed para wag nang magtanong ang mga tao. Pero hindi ba? Parang kabaliktaran yung epekto, mas lalong nagiging kahina-hinala kapag minamadali. Eksakto! Yun mismo yung punto. Binigbigyang diin sa material na walang masama sa pagiging masusi. Kahit matagal ang isang investigasyon, mas mabuti ng sigurado kesa mabilis. Ang pag-anunsyo ng cause of death nang hindi pa kumpleto ang lahat ng ebidensya, lalo na kung galing sa isang institusyon na may trust issues na sa mata ng publiko, ay parang pag-apulan ng apoy gamit ang gasolina. Imbis na kumalma, lalong lumalaki yung sunog ng pagdududa. At yung mga tanong na to sa pagkamatay niya, hindi lang tutungkol sa isang personal na trahedya. Nagiging mas malaki at mas critical to dahil sa isang bagay na hawak niya umano bago siya nawala. Isang dokumento na posibleng yumanig sa buong gobyerno. Yung tinatawag na flood control listahan.
At dito nagbabago ang lahat. Yung pagkamatay niya, hindi na lang isang isolado na insidente. Naging konektado na siya sa isang napakalaking issue ng korupsyon. Bilyon-bilyong piso yung pinag-uusapan natin dito. Sinasabi sa mga ulat na yung listahang yan naglalaman daw ng mga pangalan ng matataas na opisyal mula kongreso hanggang ehekutibo, yung mga diumano'y sangkot sa mga insertions sa proyekto. Ngayong wala na yung nag-iipon ng listahan, papel na lang ba yan na walang kwenta o may bigat pa rin ba to sa mata ng batas? Malaki pa rin ang bigat. May isang maling akala kasi na kapag wala na yung may akda, wala nang halaga yung dokumento. Ang paliwanag dito, hindi yan nagiging zero evidentiary value. Isipin mo yung listahan bilang isang, treasure map. Kahit wala na yung gumawa ng mapa, hindi ibig sabihin na walang kayamanan na nakatago, di ba? Pwedeng gamitin yung mapa para simulan ang paghanap. Sa legal na usapin, yung listahan pwedeng maging panimulang punto ng isang formal na investigasyon. Pwede nitong patibayin yung ibang ebidensya na hawak na nila o maging gabay para maghanap ng bago. At kung opisyal na dokumento pa yan ng gobyerno, mas madali pa yang patunayan. Kaya napakahalaga pa rin ito. Kung ganun pala kahalaga, bakit tila nag-aatubili ang gobyerno na ilabas to? Sila yung nag-umpisa ng anti-corruption drive na to. Hindi ba't ito na yung smoking gun na hinahanap nila? Bakit parang sila pa yung nagtatago nito? Dito ngayon nagbabanggaan yung dalawang napakahalagang prinsipyo, transparency at due process. May argumento para sa magkabilang panig. Sige, subukan nating tignan. Kung ako yung nasa gobyerno, sasabihin ko, teka muna, hindi natin pwedeng basta ilabas yan. Paano kung inosente pala yung isang taong nasa listahan? Bago pa man siya makapagtanggol sa korte, sirang-sira na yung pangalan niya. Dahil sa, trial by publicity? Valid naman yun, di ba? Oo, isang napaka-valid na punto. Delikado talaga ang trial by publicity. Pero dito papasok yung tanong ng greater good. Ang tinitimbang dito ayon sa pinag-aaralan natin ay kung ano yung mas malaking pinsala sa lipunan. Yung pansamantalang pinsala sa reputasyon ng ilang tao na may pagkakataon namang linisin ang pangalan nila o yung permanenteng pinsala sa tiwala ng buong bayan dahil sa lumalaking hinala na may cover-up na nangyayari. Ang argumento ng source ay, sa sitwasyong to, mas matimbang yung karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan. Itong pag-aatubili sa listahan parang bahagi ng isang mas malaking pattern, no? Yung pagiging selective sa kung anong impormasyon ang binibitawan nila sa publiko. Kapag isang detalye pwedeng magpabango sa kanila, ang bilis ilabas. Pero kapag pangalan na ng mga big fish ang usapan, biglang preno. At yan ang nagpapalakas sa perception na may pinoprotektahan. Ang ginamit na termino sa analysis ay parang isang mafia code of silence. Hindi to simpleng pagtatakipan lang ng magkakaibigan. Ang tinitingnan dito ay isang unspoken rule sa kapangyarihan. Ang kaligtasan ng lahat ay nakasalalay sa katahimikan ng bawat isa. Kasi sa oras na may isang kumanta, hindi lang isang tao ang babagsak, posible buong network. Kaya ang tanong sa isip ng publiko ay, sino o ano ang pumipigil sa kanila? At may mga konkretong halimbawa yan Naalala ko yung pahayag ng DILG Secretary tungkol doon sa isang suspect, si Saldico, na naghuhukay raw ng basement para pagtaguan ng pera. Parang ang specific naman noon, di ba? Out of all the details, bakit yun yung ibinalita ng isang kalihim? Para saan yun? Dahil yan ay isang napakalinaw na halimbawa ng paghubog ng naratibo. Yung trabaho ng isang opisyal magbigay ng facts, mga katotohanang beripikado. Ang ginawa niya, ayon sa analysis, ay nagbigay ng isang haka-haka na naglalayong pag-alabin yung galit ng publiko sa iisang tao. Tandaan natin, suspect pa lang siya noon. Pero sa paglabas ng ganong detalye, parang hinatulan na siya. Ang epekto, ang atensyon ng lahat napunta sa kanya, sa naghuhukay ng basement, habang posibleng nakakalusot yung mga mas malalaking isda na kasabay niya. Classic diversionary tactic yan. Tapos, nung yung suspect naman ang nagsalita at nagbanggit ng mga pangalan, kasama na ang Pangulo at unang ginang, ang naging reaksyon? Depensa agad. Ang sagot, may immunity ang presidente.
end of story na ba dapat yon? Dito, lalong lumilinaw yung pattern na sinasabi natin. Ang punto kasi rito ay yung pagkakaiba ng suit at investigation. Yung immunity from suit, parang isang pansamantalang shield. Hindi mo pwedeng kasuhan ang Pangulo habang nakaupo, pero hindi yan isang invisibility cloak. Hindi ibig sabihin na untouchable siya o bawal siyang imbestigahan. Yung investigasyon, pag-iipon lang yan ng katotohanan. Ang pagtanggi na silipin man lang yung aligasyon ay parang pagsasabing, hindi namin titignan kasi baka may makita kami. At para sa publiko, yung ganung reaksyon halos kasing lakas na ng isang pag-amin. Lahat ng ito, yung mga palyadong sagot, yung mga selective na detalye, yung mga diversion, paano nito naaapektuhan yung tiwala natin at yung ating kakayahan na alamin kung ano ba talaga ang totoo. Kasi isang mahalagang punto na pinalabas sa analysis ay hindi dapat minamaliit ang publiko. At yan ang madalas na pagkakamali ng mga nasa kapangyarihan, ang akala nila hawak nila ang monopolyo sa impormasyon at talino. Sa panahon ngayon, hindi na totoo yan. May access ng ordinaryong mamamayan sa iba't ibang source, may kakayahan na silang mag-analisa, kaya ang pinakamatalinong strategiya para sa isang gobyerno ayon sa material ay ang umakto na parang alam nilang matalino ang kausap nila. Maging transparent, aminin kung may hindi pa alam, at huwag insultuhin ang talino ng taong bayan. Pero may isa pang anggulo na tiningnan dito. Isang stratehiya na medyo mas nakakabahala. Ang ideya ng information overload. Paano ito ginagamit bilang sandata laban sa isang mapanuring publiko? Ang stratehiya, ayon sa source, ay parang sinusubukan kan painumin mula sa isang fire hydrant. Sa sobrang dami ng impormasyon na ibinabato sa iyo, totoo, mali, chismis, propaganda, opinyon, hindi ka na nauuhaw, nalulunod ka na. Ang layunin ay pagurin ka. Kapag pagod ka na, nagiging cynical ka. Kapag cynical ka na, nawawalan ka na ng pakialam. So kapag may lumabas na tunay at mahalagang katotohanan, baka sa sobrang pagod mo sa ingay, hindi mo napapansinin? Eksakto. O kung mapansin mo man, ang reaksyon mo na lang ay, isa na namang issue. Itatabi mo na lang yung impormasyon sa likod ng isip mo. Para sa future reference, siguro para sa susunod na eleksyon. Pero nawawala na yung agarang panawagan para sa pananagutan. Napagod ka na ng sistema. At nakikita natin yan sa issue ng fake news, di ba? Kapag yung mga maling informasyon ay atake sa mga kritiko o sa vice-presidente, parang tunog ng kuliglig lang. Ang tahimik ng paligid, hinayaan lang kumalat. Pero sa oras na ang administrasyon ang tinatamaan ng disinformasyon, biglang may malakas na sigaw ng fake news at may panawagang pa na i-criminalize ito. Oo. At itong dobling standard na ito, bahagi ng straterya. Nag-aambag to sa pagkalito at pagkapagod ng publiko. Hindi na nila alam kung ano ang paniwalaan. At sa isang kapaligiran na puno ng pagdududa, mas madaling makakilos yung mga may masamang intensyon dahil watak-watak ang atensyon ng lahat. Kung ating lalagumin, yung napag-usapan natin, nagsimula sa isang kahina-hinalang pagkamatay na nagbukas ng isang kontrobersyal na listahan na nagbunyag naman ng isang communication strategy na puno ng butas at pagtatakip. At sa dulo, ang pundasyon ng lahat ng ito ay yung unti-unting paghuhunang tiwala sa pagitan ng mamamayan at ng mga dapat sanang naglilingkod sa kanila. At kung titingnan natin sa mas malawak na konteksto, ipinapaalala sa atin ng mga pangyayaring ito ang isang fundamental na aral sa pamamahala. Kapag ang isang gobyerno ay nag-aatubili na maging transparent, ang imahinasyon ng publiko ang siyang pupuno sa mga patlang na iniiwan nito. At halos sa lahat ng pagkakataon, ang nabubuo sa isip ng tao ay mas malala pa kaysa sa katotohanang sinusubukang itago. Ang bawat pagtatakip ay isang imbitasyon para sa mas matinding paghihinala. At para sa iyo na nakikinig, narito ang isang huling tanong na pwede mong pag-isipan. Sa isang mundong binabahan ng impormasyon, ng mga kakaibang naratibo at ng mga sinadyang ingay, paano mo personal na sinasala kung ano ang totoo at ano strategiya lang? At higit sa lahat, anong nagiging epekto ng lahat ng ito sa sarili mong tiwala sa mga institusyong humuhubog sa ating lipunan?